Matapos ang halos 24 years na playing career niya sa PBA at nakapagretiro ng mga nakaraang buwan under NLEX, kamusta na itong isa sa pinakamatitibay na players way back 90s before Junmar Fajardo, and in fact isa din sa mga players sa PBA na may pinakamahabang nilaroang seasons sa kasaysayan. Ano ang buhay niya pagkatapos ng makulay na karera sa PBA? Kung meron nga pala kayong player request, type nyo lang yan sa ibaba at gagawa natin ang video yan. Si Paul C. Taulava, isang Tongan-born na may dugong Pinoy. Para sa inyong dagdag kaalaman ng Tongans, isang maliit na grupo ng mga Polynesians na matatagpuan sa Oceania. Sila ay kadalasang mga tao na may pinaghahalong dugo ng Melanesians at Europeans. Minsan, kinonsidera din sila bilang Hawaiians. Kaya kung napapansin nyo, pangalan pa lang at apelyido ni Asi, ibang-iba na. Naging kakaiba din si Asi sa kanilang lahi dahil malaki siyang tao at malapad ang kanyang katawan na may tangkad pang 6'9". Siya ay nag-aral sa BYU, Hawaii. Taong 1997, una siyang nadiskubre sa pagbabasketball nung naglaro siya sa PBL under Blue Detergent Kings. Siya kasama ng iba pang Philams, pinangunahan ng Blue Detergent at bilang resulta, ang team na to ay napabilang sa Centennial Cup PBL at si Asi naging one of the greatest players noon sa PBL at rival nila noon ng Tanduay ni Eric Meng. Kaso natalo nga lang sila sa finals dahil nagkaroon siya ng severe bleeding at insomnia. 1999, direkta siyang kinuha ng Mobiline. Si Asi nga noon ang naging boost ng kanilang front court. Naging magandang stint ni Asi dito sa Mobiline at naging vital piece din sa 2003 championship na kung saan sa panahon ding ito sa kanya binigay ang best player of the conference. Siya din ang isa sa mga foreigner na may maraming MVPs since Ricardo Brown noong 1985. 2004, kasama ni Jimmy Alapag nakuha nilang All-Star MVP. Kaso, nagka-problema nga lang si Asi noon sa kanyang mga dokumento na magpapatunay na siya talaga ay may dugong Pinoy. Kaya sinuspindi siya kasama ng iba pang Philams. 2005 off-season, kinuha naman si Asi para palaruin sa national team. Taong 2007 na i-trade siya patungong Coca-Cola Tigers at sa trade na to, motivated siya. Siya ay nagkaka-average ng 13 points per game na may 12 rebounds pa. At noong 2008, siya ang naging ika-58 member ng 5,000 point club. 2010, napunta siyang Meralco. Sa panahong ito, kahit medyo shaky ang performances niya, pero pinapatunayan pa rin niya na kaya pa niyang makasabay pero hindi na siya nabibigyan ng mahabang playing time kaya tuluyan na niyang iniwan ng Meralco. Tinanggihan niya mismo ang 2 taong extension. Pagkatapos niyang tanggihan ito, naglaro siya sa ABL under San Miguel Corp. Siya pa ang naging ABL's Finals MVP. 2013, bumalik si Asi sa PBA, nag-sign siya para sa Air 21 Express. Kahit hindi consistent ang numbers ni Asi pero pinalalaro siya ng 37 minutes playing time sa loob ng 5 taon sa pangkrisang to. Tumaas ang kanyang average points going 15 points per game. Nagkita sila ni Junmar Fajardo sa quarterfinals na kung saan nahirapan pa nga si Abay sa kanya. Eventually, natalo ang SMB. Siya ay naging comeback player of the year. Later on, nagkaroon ng malaking problema ang Air 21 sa pinansyal. Kaya sinalo ito ng bagong franchise na MVP, ang NLEX Road Warriors. Pinag-sign agad siya ni MVP ng 10 million contract sa loob ng 2 taon. Isa pa rin talaga siya sa mga mahirap i-body play at ang depensa ni Asi ang siyang puhunan ng NLEX nun. Kaya naman napabilang rin siya sa Mythical 5 taong 2016. Nag-temporary retirement siya noong 2013 pero inactivate din ng NLEX nung kinailangan nila ang serbisyo nito kahit 50 na. At dahil binalik siya, naungusan niya ang record ni Jaworski sa most played season having 24 seasons played at hanggang ngayon wala pa rin nakakapantay nito. Sa kanyang huling game officially, niretire siya ng NLEX franchise. Alam mo, grabe talaga si Asi. Hirap nga si Ali Pic at Rudy Hatfield sa kanya. Kahit itanong mo pa yan kay Sonny Tos at saka bantayan niya si Eric Meng. Ibang klase ang prime Asi, tsaka may shooting din siya. Lalo na nung nasa NLEX, grabe yung shooting niya sa 3-point field. Teka, ano na nga bang ginagawa ni Asi ngayon sa buhay pagkatapos maglaro sa PBA? Simple lang buhay ni Asi ngayon. Parang wala siyang pinagkakaabalahan, mas ine-enjoy lang niyang bawat segundong gumala. Minsan naging supporter ng mga politiko. Madalas din niya binibisita ang mga kaibigan niya. Ganun lang kasimple. Malilimutan ba naman ang isang Asi Taulava na nagpahirap sa mga biggest names na big man sa PBA? Yan si Asi Taulava.